Ngayong mas lumalala ang problema ng mga bansa pagdating sa utang, muling umalingaw-ngaw ang boses ng kilalang author at financial expert na si Ginoong Robert Kiyosaki. Sa isang bagong tweet nitong June 23, sinabi niyang ang mga taong may hawak ng Bitcoin, gold at silver ang siyang yayaman kapag tuluyang pumutok ang tinatawag niyang global debt bubble. Isa itong malakas na pahayag. Pero ang tanong, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano po ang global debt bubble at paano tayo bilang mga Pinoy, mga crypto investor or trader ay dapat umaksyon sa ganitong senaryo? Kaya yan, pag-uusapan po natin ang pahayag dito ni Ginoong Robert Kiyosaki, ang pinagmulan nito at ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, nakikita po natin dito ay si Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang sikat na author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad. Ayan, nag-umpisa po siyang sumikat noong mga taong 1997. At yan, siya po ay paulit-ulit na nagbibigay ng babala tungkol dito sa mundo. Ayan, lalong particular po dito sa mundo ng finance dahil po sa nalalapit na pagbagsak ng global economy. At ang kanyang basihan ay ang patuloy po na paglobo ng utang ng mga bansa sa buong mundo. Sa kasalukuyan, umabot na sa $37 trillion ang utang ng Amerika. At ayon po kay Ginoong Kiyosaki, hindi lang ito problema ng US, pati ibang bansa ay halos nalulunod na rin sa utang. Tinawag niya itong isang debt bubble, isang sitwasyon kung saan sobrang daming perang inutang ng mga bansa, negosyo at mga mamamayan pero hindi nila kayang bayaran. At kapag pumutok po ito, ang epekto ay katulad ng nangyari sa Great Depression o baka mas malala pa. Yan, or mas malala pa. Ano ang inirekomendasyon po ni Ginoong Robert Kiyosaki bilang solusyon? Ayan. Simple lamang po ang payo ni Ginoong Kiyosaki. Umalis daw sa fake money at pumasok sa totoong yaman. Ibig po niyang sabihin ay huwag pong magtiwala sa fiat money o perang papel na ginagawa lamang ng gobyerno tulad po ng dolyar, piso at iba pa. Sa halip ay ilagay po ang ating pera kay Bitcoin, gold at saka silver. Ayon sa kanya, kung bumagsak po ang value ng fiat money dahil po sa hyperinflation o sobrang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang halaga ng mga tunay na asset, yan po ulit, sina Bitcoin, gold at silver ay tataas. Sa madaling salita, kung si Bitcoin po ay tumataas habang bumabagsak ang piso or dollar, mas panalo po ang may hawak or nag-hold ng Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ni Ginoong Robert Kiyosaki sa mga bonds? Ayan. Isa po sa pinupuna ni Ginoong Kiyosaki ay ang bond market. Ito yung paraan ng pamahalaan at malalaking kumpanya para umutang ng pera mula sa publiko kapalit po ng interes. Pero sa tingin po ni Ginoong Kiyosaki, malaking pagkakamali ang maglagay ng pera sa bonds sa panahon ngayon. At bakit? Kasi kung hindi po mababayaran ng mga bansa ang kanilang utang, mawawalan ng halaga ang bonds mo. At kung tataas po ang inflation, baka mas malaki pa ang mawala sa halaga ng pera mo kaysa sa kikitain mong interest. Kaya ang tawag po niya sa mga taong may savings sa fiat money or bonds ay ayan, biggest losers. Yan po tawag niya. Kaya sakit sa pride nito. Pero gusto lamang po niya tayong gisingin. Ngayon ay gaano naman po ka-bullish itong si Ginoong Robert Kiyosaki kay Bitcoin? Kung may best friend itong si Ginoong Kiyosaki sa mundo ng finance, siguradong si Bitcoin na yan. Ayon sa kanya, si Bitcoin ang future of money. Hindi lang ito tungkol sa presyo.
Ang mahalaga raw ay kung gaano karami ang hawak or holdings mo. Para sa kanya, si Bitcoin ay parang digital gold na mas mabilis, mas secure at hindi kayang kontrolin ng gobyerno. Noong una ay prinidik po niya na aabot si Bitcoin sa $200,000 bago matapos po ang taon at $1 million naman pagsapit ng taong 2030. At kahit bumagsak si Bitcoin sa $98,000 nitong nakaraang linggo, hindi siya natitinag. Sa halip, mas kumbinsido po siyang tataas pa si Bitcoin sa mga darating na taon. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin. Ayan, tayo po dito sa Pilipinas. Araw-araw tayong humaharap sa taas ng bilihin, pagbaba ng halaga ng piso at kawalang katiyakan sa trabaho at kinabukasan. Kapag bumagsak po ang halaga ng fiat currencies gaya po ng dollar or piso, baka lalong mawalan ng buying power ang pera natin. Kung totoo po ang prediction ni Ginoong Kiyosaki, mas lalong mahalaga ngayon na magkaroon tayo ng hedge or panangga sa ganitong sitwasyon. At ayon sa kanya, si Bitcoin, gold at silver ang mga sandata natin. Kung halimbawa, hawak mo si Bitcoin at umabot po siya sa $200,000, hindi ba't malaking advantage yan? Pwedeng hindi mo maramdaman agad dito sa Pinas ang pagbagsak ng dollar. Pero makikita mo na lang, ang mga bilihin ay lalong tataas at ang piso ay lalong bababa. Pero kung meron kang asset na tumataas ang value, mas may laban ka. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ayan, may punto naman po si Ginoong Robert Kiyosaki. Hindi ito simpleng crypto hype lamang. Maraming financial analyst at saka economist ang nagsasabi na ang global debt level ay hindi na sustainable. Ibig sabihin ay hindi na ito kayang bayaran ng normal na paraan. Hindi man tayo sigurado kung kailan talaga pumuputok ang tinatawag na bubble, pero hindi na masamang magsimulang mag-diversify. Ibig sabihin ay wag lang puro fiat. Maglagay din tayo ng kahit maliit na porsyento ng ating pera kay Bitcoin or iba pang mga digital assets na may potensyal. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na wala ng risk itong si Bitcoin. May posibilidad pa rin po itong bumaba. Kaya ang tamang mindset ay long-term investing. At higit po sa lahat, dapat may tamang edukasyon bago po tayo pumasok sa kahit anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.